Hello guys! Our vlog for today is about the viral serial molester named William Miriakouri, who was arrested recently. But before we start, disclaimer, all the information, such as audio recording, video clips and screenshots are all available online, and this is a trending issue, and as a vlogger my duty is to update my viewers on this matter. So if you are a sensitive person, do not watch this. let us listen to the story of the latest victim of William Kouri, named Bevs Navarro. Hi guys. May gusto lang sana akong share. Kahapon, mga 12:40, 12:45 ng tanghali. Nakidnap ako. Na-hold up ako. And muntik pa din akong ma-rape. Dito sa Angeles. Ang nangyari kasi is nasa harap ako ng Coa Hotel, tabi ng Tom and Tom's, tapos papunta ako ng sasakyan ko. Ngayon, pagpunta ko ng sasakyan ko, pagkabukas ko, may lalaking biglang lumapit sa akin sa likod ko. Tapos, tinutukan niya ako ng baril. And then, pinapasok niya ako. Sabi niya, huwag ka sisigaw, pulis ako. Pumasok ka. Pinapasok niya ako sa loob ng sasakyan. Tapos sabi niya sa akin, doon ka sa passenger seat, sa baba. Pinaupo niya ako sa baba. Pinaluko niya ako. Tapos sabi niya, habang nakatutok sa akin yung baril, sabi niya, wag kang aangat, yung ka lang dyan. And then pinaandar niya yung sasakyan. Pinaandar niya. Pagkapaandar niya, doon lang ako, nakayupo lang ako sa ilalim. Tapos nakarating kami, hindi ko alam kung saan, bakanteng lote. Pinark niya doon yung sasakyan ko. Nagmamakawa ako sa kanya. Sabi ko, kuya, huwag mo ko papatay. Huwag ako. May anak ako nag-aantay sa akin. May mga pamangkin pa akong pinapaaral. Tapos natanong niya, may pera ka. Kinalkal niya yung bag ko. Tapos kinuha niya yung cellphone ko. Pinatay niya yung cellphone ko. And then kinuha niya yung pera. Yung unang nakuha niya sa isang bag, yung small bag ko, is 3K. Sabi niya, pera ka. Ang sabi ko, wala na. Tapos kinalkal niya yung malaki kong bag. Pagkakalkal niya doon, may nakita pa siyang pera. Tapos may small wallet kasi ako doon. Meron pang pera, siguro mga nasa 10K. Hinuha niya, nagalit siya, sinungaling ka, may pera ka pa dito. Tapos hinahanapan niya ako ng alahas. May alahas ka. Sabi ko, wala akong alahas, kuya. Tapos ayun, kinuha niya yung pera, binulsa niya yung cellphone ko, yung pera. Tapos sabi niya gano'n, hindi kita anuhin, basta sumunod ka lang sa akin. Sabi niya, magubad ka. Pinagubad niya ako sa loob. Pero andun pa din ako sa baba, sa baba ng passenger seat. Pinapayuko niya ako, wag kang angat. Pero tinatry kong lumingon. Walang tao, nasa bakanteng lote. And then nagubad ako. Pinagubad niya ako, tapos tinatry niya akong hawakan. Sabi niya, pag hindi kita papatay, basta sumunod ka lang, gusto ko, gagawin mo ba yung gusto ko? Sabi ko, kuya, sige, huwag mo lang patay.
May mga nag-aantay pa sa akin. Yung anak ko. Tapos, sabi niya, hindi na daw makontak yung kasamahan niya. Ando doon yung cellphone niya sa kasama niya. And then binalik niya ulit malapit sa pinagkuha niya sa akin, malapit sa Tom and Tom's. Pinark niya parang malapit sa likod ng Blue Moon. Pinark niya ulit yung sasakyan doon. Sabi niya, huwag kang gagawa ng kahit ano, huwag kang sisigaw. Yumuko ka lang dyan sa baba. Tapos, kinuha niya yung tali sa bag ko. Tinali niya ako doon sa kambyo nung sasakyan ko. Tinali niya ako na may pet gamit yung parang ribbon ko na LB sa bag. Tinali niya, imigpit yung kamay ko doon sa kambyo. Pati yung bra ko, ginamit niya pantali. Tapos yung mata ko, pinaringan niya ng damit ko, yung mukha ko. Tapos, sabi niya, dyan ka lang. Punta ko lang yung kasama ko, sabi niya. Tapos, lumabas siya. Tapos, tinry kong tanggalin yung takip sa mata ko kasi gusto ko lumingin. Gusto humingi ng tulong. Umangat ako sa passenger pero nakatali pa rin ako. Tapos tinignan ako sa labas kung may tao. Wala akong pakitang tao. Walang dumadaan pa. Tapos maya nakita ko siya dumaan siya, nakamotor na siya, nakapula siya, nagpalit siya ng damit. Nung una kasi naka-commode plaid siya na noong sleeve. Tapos nakita ko sa kanya nakapula na siya, tapos nakamotor siya. Dumaan siya doon. Tapos maya bumalik siya sa akin. Tapos bumaba ulit ako doon sa baba ng passenger seat sa ilalim. Tapos nagalit siya kasi nakita niya nakaangat na yung sabi niya, ang kulit mo. Sabi niya sa akin, inutukan niya ulit ang kulit mo. Sabi niya ganun. Sabi ko sa'yo, kulit dyan ka lang. Tapos pinilit niya ulit ibalik yung piring sa mata ko. Tapos nung ulit tinatry niya ulit ako hawakan at salikan. Tapos maya sabi niya, dyan ka lang, babalik ako, huwag ka makulit. Sabi niya, tangina mo, papayain kita. Lumabas ulit siya. Tapos lumabas siya, inangat ko ulit yung nakapiring sa ulo ko. Tapos umangat ako. Tapos may nakita kong padaan na dalawang babae may kasamang Koreano. Tapos may isa pang babaeng matanda. Pag ganun sila magkasama. Tinry ko, inopen yung pinto gamit yung ako. Tapos nung pagka-open ko ng pinto, nagsigaw ko, tulong. Tapos nung tinitignan ako ng mga tao, hindi sila lumapit. Tapos, please, tulong ko yung Tapos lumapit yung Koreano. Tapos dalang baba. Tapos nakita nila nakatali ako. Yung Koreano, naghanap siya ng gunting para matanggal yung tali sa kamay ko. Tapos mabay siya tinatanggal na nila. Tapos nagabad yung Koreano para lang matakpan ako ng tabi. Papakita ko sa iyo yung video. May video konti yung babae na tumulong sa akin. Opo. Ginapos siya? Grabe yun. Akala ko mamamatay na ako. Hindi ko alam kung nahuli na siya sana. Pero sana mahuli siya. Kung hindi ko nabuksan yung pinto, kung hindi ako nakahingi ng tulong, pili ko pagbalik sa akin. Papatayin na ako. Baka kasama niya na isa niya pang kasama. Grabe yung trauma, yung inig ko, yung ko. Magkapon ako umiiyak. Ang tagal na nagpunta ako police station. Nag-iimbestiga sila. And then, may pinakita sila sa akin picture ng ex-convict. Sabi nila, kung kamukha nung gumawa sa akin. Tapos sabi nila, kakalaya lang daw nun.
Sana lang mahanap siya kasi baka magawa niya pa sa ibang nagawa niya sa akin, mas malala pa. Sana talaga mahanap siya. Sana lang. Here is a testimony of another victim of William Corey. Nagpapa-Gcash lang po ako sa tindahan. Nagulat po ako. Inabangan po ako nung saktong pauwi na po ako. May tatanong lang daw po, ganun. Tapos nakita ko po, bumubunot na po siya ng baril. So ako po, namanhit na po talaga yung katawan ko. Di ko na po alam yung gagawin ko. Kaya sumama na lang po ako. Tapos, sinakay niya po ako sa kotse niya. Nakapag-chat pa po ako sa mga friends ko. Na-hold up ako tulong. Kala po nila nagjo-joke lang ako. Tapos, yun po, nung pumasok po yung lalaki, yung pumasok po siya, nakita niya po may chinachat po ako. Kaya po, sabi niya po sa akin nun, may chinachat ka ba? Akin na yung cellphone mo. Tapos po, tinurn off niya po yung phone ko para po hindi po matrack yung location ko. Tapos po, mula po sa bahay namin, dinrive niya po yung kotse hanggang sa Bacolor. Dun, along the highway po, dun po siya nag-stop sa may madilim na highway. Sakto po kasi 8 o'clock yun ng gabi. Tapos po, dun po siya may pinagawa sa akin. Sumunod na lang po ako dahil hindi ko na po alam yung gagawin ko. Nagmakaawa lang po ako sa kanya na wag niya akong patayin, na buhayin niya ako. Kasi po, may pangarap pa ako, ganun. Tapos after niya po ako pagsamantalahan, pinagbihis niya na po ako nun. Tapos, pinababa niya na ako ng kotse. Tapos po, after niya po ako mababay ng kotse, sabi niya sa akin, huwag ka nang lilingon patalikod, sabi niya. Kaya po natakot po ako na di na po ako lumingon patalikod. Pero namukhaan ko po yung kotse niya, yung gray. Tapos po, sakto po nun, magpipiesta po yata sa Kabalansyan. Pumasok po muna ako sa Periaan para po, para makahingi po ako ng tulong para po masigurado ko na safe ako. Tapos po, yun po, meron po ako nakilala, naghingi po ako ng tulong para po ihatid po ako sa amin. Tapos right after din po ng incident, nasabi ko po agad sa father ko and dumiretso na po kami sa barangay para po tignan yung CCTV. Sabi niya po, halikan mo ako. Sabi niya, nagtanggal po siya ng mask noon, doon ko po siya namukaan, ma'am. Anong mask face? Gabi-gabi pa rin po kasi ako hindi makatulog kasi feel ko di ako safe, ganun. Anong mensahe mo sa kanya? Sana po, kung may konting awa man lang siya, ma'am, aminin niya na po yung kasong ginawa niya. Huwag na siya mag-deny pa. Kanya pati sabihan nakakanta Kapampangan? Kapampangan niya ba? Tinanong niya pa ako, Kapampangan ka ba? Opo, sabi ko, Kapampangan ka pala eh. Gumanon po siya, ma'am. Here is another testimony of another victim of William Corey. Kaming store sa Panipuan. Hapon po noon ng 3 p.m. kakatapos lang po ng ulan. Nag-ano po ako sa labas, nagwalis po, nakadress po ako noon. Pinupunasan ko din po yung mga bintana, yung sliding window po namin. Nung ano po, 3 beses ko po siya nakitang pabalik-balik sa tindahan ko po. Tapos po nung una po, tinanggal niya yung mask niya. Bumili po siya ng tubig, uminom po siya sa harap ko. Kaya po nakampanty ako na wala lang. Pero nung pangalawa po, pumasok siya, nakamask na po siya. Tapos po naka-long sleeve na po siya. Nung naka-long sleeve na po siya, kinabahan na po ako kasi akala ko iba po. Kasi nung ano po, tumayo na po ako sa upuan, bigla niya pong binunot yung baril niya po sa dito niya po. Tapos nung ano po, bigla niya po pinatay yung mga ilaw. Tapos sinarado niya po yung mga kortina. Tapos po tinutukan niya po ako ng baril. That day po, May 19 po, nakadress po ako kasi ano po noon, umuulan po, talagang wala na po akong masuot ng damit kaya siguro nakadress po ako. Nung araw po na yon, bumili po siya ng kimchi sa akin. Sabi niya, tikman mo nga to, baka panis na. Alam ko panis to. Hindi man po ako nagtitinda ng panis, sabi ko. Tapos po nung ano niyan, may papasok po sana, nilak niya po yung pintuan po. Ay bibili po kasi highway po ako highway po ako. Nung ano po nun, nilak niya po yung pinapasok niya po ako sa ilalim ng lamesa. Pinapahubad niya po ako, ayoko po.
Tapos po ang ginawa niya po, wala po kasing strap yung bra ko. Parang patyup lang po, hinila niya po. Tapos po, pinaghimas-himas niya po ako. Nung hindi po siya nakakampante po, inubad niya po yung damit ko, ginupit niya po, pinapunit-punit niya po. Tapos po, pinapadila niya po sa akin yung katawan niya. Ayoko po. Kasi nadidiri po ako talagang sobrang ang putik niya po. Basa siya sa ulan. Kasi po uulan that day. Ang ginawa niya po, ako na lang po yung dinila niya. Taas hanggang baba niya po, kung pinagdila-dila hanggang sa, ang sakit po ng lawas niya sa daddy ko po. Grabe po yung traumang ginawa niya sa akin. Tapos po, nung pinapasubo niya po yung ano niya sa akin, ayoko po. So, ang ginawa niya po, tinutok niya po yung baril sa bibig ko po. Kaya natakot po ako kasi mukhang totoo po talaga yung baril. Kasi ang bigat po lalo na po, inaano niya po yung brace ko. Nung, ano po, kapaka-arte mo, minura-mura niya po ako, sinampal niya po ako. So, nanginginig na po. Kung ginawa niya po, may nakita po siyang balabal kasi po, may extra po ako laging damit or pantakip po sa ano ko po kasi nga nakadress po ako noon. Ginawa niya po, tinali niya po yung kamay ko, hinubad niya po yung panty ko po, tapos pilit niya po kung anuhin. Ayoko po talaga nung pumiglas ako. Nakatali na po ako. Nung nakatali na po ako, palabas po siya. Nung nakita niya po natanggal ko po yung tali ko sa, ano po, lamesa. Kung saan niya po ako tinali. Binalikan niya po ako, binatukan niya po ako. Sa kanya po kinuha ulit yung ibang cellphone. Nakita niya po ito, tinago ko po sa may galon. Nung nakita niya po ito, nagalit po siya sa akin. So, ginawa niya po, kahit barya po, kinuha niya, nilamas niya po, kinuha niya po lahat. Kumuha pa po siya ng soft drinks. Tsaka po, tubig. Nung ano po nun, lumabas na po siya, sinarado niya po ulit. Mga ilang minutes lang po, nakatakbo po ako palabas ng may ano po yung kamay ko, may tali pa po yung. Tapos po nung ano po, naghihingi po akong tulong sa mga tao. Tinitingnan lang po nila ako, halos iyak na po akong iyak, halos mamatay na po ako sa kakaiyak. Tinitingnan lang po nila. Wala po mismong humabol sa kanya, nagtakang humabol. Kasi nga po may baril nga daw po, paano pag pati sila nadamay, gano'n po.